Share ko lang bago ako pumunta sa topic natin ngayon. Kung kayo magiging presidente o magiging tourism czar, ito po yung pinupuntahan ng mga tao sa isang bansa. Ito po. Number one, maganda ba lugar? May mga gandang lugar sa Bali, iba't iba, pero walang Panama sa Pilipinas. Number one place, maganda ba? Sino nakapunta ng Taiwan? May mga nakapunta ng Taiwan dito eh. Taas kamay ng mga nakapunta ng Taiwan. Asan kayo? Nag-birthday si Darrens. Oh, si Lester Ethel, nandito ba kayo? Yung mga nakapunta ng Taiwan, alam niyo yung sasabihin ko, pilit ang tourism nila. Pilit. Punta kayo sa dagat, may mga batong kunyari, iba-ibang mga mushroom na rocks, and then pupunta kayo dun sa cat town, nalilima lang naman yung pusa. Tapos ang makikita mo doon, lumang riles. And then yung sinusunog ng mga balloons, yun lang. Agkatapos nun, wala na. So dinugtong-dugtong nila, tsaka yung sa bundok na parang Baguio nila. So, ang package sa tourism, kahit hindi masyadong maganda, pero dugtong-dugtong, ipapackage mo in one trip, yung turista pupunta ron, walang kawala yung turista. Alam niyo, Antipolo? Sa Korea, may tower sila na pinupuntahan. Sa Japan, meron din yung Skytree. Ito Cloud9 natin, gawin lang natin yung pagandahin, lagyan natin ng zipline na maganda, tsaka yung tawag doon, yung cable cart, panalo na eh. Tapos dalhin mo sa Treasure Mountain, dalhin mo sa Daranac Falls. Yung falls dito sa Bali, sabi ko parang ano lang to sa Antipolo eh. Alam mo yung falls dyan sa Antipolo? Hinulugang taktak. Sabi ko, ang Pilipinas mas maraming i-offer. Pangalawa, tao. Ang mga tao sa lugar na to, nung napunta kami ng Thailand, naiwan yung cellphone 24 hours. Pagbalik namin, nandun pa. Lumakad ka sa Japan, kahit anong oras, walang papatay sa'yo, walang mga agaw ng gamit mo. Walang mga snatch. Walang pinapatay na turista sa Japan. Kahit bata doon, pwedeng maglakad mag-isa. So, people are nice and friendly. They can speak English. Sa Bali, nakakapagsalita na English. Ang pagkain, place, people, food. Masarap ang pagkain. Malinis, mura. Pero sa Bali, mahal ang pagkain. Sa Thailand, mura. Safety, ito ang pinakamahalaga sa turista. Nung nasa Phuket kami, sabi ng mga German, sabi ko, you come to the Philippines, very beautiful islands and beaches. Yeah, we know. But you have many kidnappers. You have Abu Sayyaf. Sa Indonesia, ang mga adik pinapatay. Alam niyo ba yon? Pinapiring squad. Yung Pilipina na hanggang ngayon nakakulong doon, na pinagbitbit lang ng maleta na may droga. Si Mary Jane, di ba? Alam niyo, ang mahigpit na batas na bansa, pinupuntahan ng turista. Bakit? Safe. Ay ngayon, safe? Kahit saan magpunta, baka pati sa CR nyo, delikado na eh. May magnanakaw sa loob ng CR natin kahapon, nabasa ko sa Facebook. 3 ulit pumasok yung magnanakaw sa bahay niya. Umaga, tanghali, gabi. There's no safe in the Philippines. Who will come? So, transportation, ang dami. Alam naman natin sa Korea at saka sa Japan. Ngayon, kung ito mangyayari sa Pilipinas, bakit hindi ito nangyayari? Yung mga nakaupo dito sa Pilipinas, paldo-paldo na, wala silang panahong mag-isip, wala silang panahong magplano, walang pake. Bakit? Paldo kami. Paldo kami. Hindi na namin kailangang planuhin pa na gumanda ang Pilipinas, maganda na buhay namin, makasarili. Ang pangarap ko sa Pilipinas, kaya nalulungkot kami tuwing aalis kami, doon may sinimulang proyekto, yung susunod na leader, itutuloy niya yun. Kasi hindi pangalan niya ang mahalaga. Ang mahalaga, yung bansa nila. Dito, papalitan ng pangalan. At para hindi mawala yung pangalan mo sa mga pader, wag na kayo umalis sa posisyon. Yung pangalan na lang. So doon, kaya sana may lumabas na presidente dito na matino utak. May mga leader na hindi lang nakaupo sa opisina, na tamad ng mga leader, kasi paldo na yung mga bulsa, mga leader na nag-iisip na ikagaganda ng Pilipinas dahil mahal niya ang bayang ito.
Yun ang kailangan nating mga leaders. Sana may lumitaw sa inyo. Lalo na sa mga kabataan na pag-asa daw ng bayan. Hello? Wala akong kausap. Nalulungkot ako dahil ang Pilipinas mas maganda kaysa sa ibang bansa. At nakalagay yan sa top 10 ng mga tourist attraction. Tayo ang pinaka-top. Pero when it comes to tourism, kukunti pumupunta rito. Bakit? Pinapatay, ino-hold up, inaagawan ng mga wallet, ng cellphone. Kahit saan ka magpunta, kahit sa Manila, kahit sa Boracay, may pinatay na turista doon. Ngayon, may 2 Amerikano na naman na namatay sa Negros. So this is us. The Philippines is sinking. We need to pray. Because our leaders, rise and fall depends on leadership. Kailangan mapalitan yung mga leader natin. Bulok. Ito, napakasimple lang nitong mga bagay na to kung gagawin. Simple. Kaya nyo tong gawin. Kung ikaw ay mag-iisip at magpaplano, kaya mo tong gawin. Kaya lang, bakit pa ako mag-iisip at magpaplano kung palto-baldo naman ang bulsa ko? Kayo, mag-iisip pa kayo? Di mag-relax na lang kayo sa opisina nyo. Kuya-kuya-koy na lang kayo. So we need leaders sa Philippines na may totoong pagmamahal sa bayan. At ang iniisip, hindi lang sarili at pamilya, kundi kapakanan ng buong bansa. Pag-pray natin na may lumitaw. At sana sa inyo meron din. Yung mga bata-bata pa. Kasi too late na sa amin, it's too late na. Maganda Pilipinas. Sure yan. Walang pasubali. Kami na makakapagpatunay, maganda ang Pilipinas. At magaganda ang mga Pinay. Mga gwapo ang mga Pinoy. Tingnan nyo. Ayaw nila, diwag. Binabawi ko na. Maganda po. Kaya kantayan noon eh. Magaganda ang mga Pinay. Magagaling pa. So, let's go to our topic today. Kung may Bible kayo, punta tayo sa Genesis 6. Okay, let's pray bago tayo magpatuloy. Lord, salamat sa buhay at pag-iingat na binibigay mo sa aming lahat. Salamat sa bansang Pilipinas na pinili mo, pinino mo, the best sa Asia, at kami lang ang only Christian country dito sa Asia. Pero kami din ang pinakakurap. Redeem your name. Redeem the word Christian sa bansang ito. At yung resources na magaganda na nilagay mo sa bansang ito, ma-utilize, maglagay ka ng mga leader na hindi tamad, hindi kurap. Mga leader na nagpaplano at nag-iisip sa kapakanan ng bansang ito. At burahin mo na, tanggalin mo na lahat ng leader na kurakot at sarili lamang ang inaatupag. Palitan mo sila, Panginoon, ng mga leader na may takot sa iyo, may pagmamahal sa bayang ito. At Lord, salamat. Kausapin mo kami sa aming topic ngayon. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. So Genesis 6. Genesis 6, 5-7. During the time ni Noah, alam niyo yung Noah's flood? Pag pinanood niyo yung ancient apocalypse, hindi siya Christian. Actually, parang hindi nga siya nininiwala sa Bible. Halos. Pero sa kanyang pinalabas na documentary, lahat ng bansa merong kwento ng pagbaha, ng flood at ng ark, no? So, therefore, according to Bible, according to archaeologists, according to history, totoong nangyari yung flood. At yung mga rock formation sa buong daigdig, kung makakaikot kayo sa iba't ibang bansa o makanunood kayo sa TV, makikita nyo yung rock formation tsaka yung mga soil layer. Merong nangyaring tawag na catastrophe na nagulo yung daigdig. Yung mga lupa nagkawasak-wasak at yung nasa ilalim napunta sa taas, yung taas napunta sa ilalim. Kaya magugulat kayo, sabi ng mga scientists, merong mga shell sa tuktok ng Mount Everest. Alam niyo yung shell? Saan nabubuhay yung shell? Sa dagat. At alam niyo yung mga shell, yung petroleum, bakit shell? Bakit shell ang kanilang tatak? Nung namatay itong mga hayop na to, na milyon-milyon at mga tao, nabulok po yung kanilang mga katawan. And according sa mga nagtrabaho sa petroleum, yung langis na yan ay galing sa mga namatay na planktons, mga creatures sa dagat. Natabunan sila ng lupa at nagkandamatay, then naging fossil
fuel sila. So doon kinukuha to. So kung titingnan nyo, dating dagat, naging lupa, naging disyerto yung Sahara. Bakit maraming langis sa Middle East? Saan nagsimula ang sibilisasyon ng tao? Sa Iraq, sa Mesopotamia, dyan yung Garden of Eden. Dyan yung unang sibilisasyon. Okay? Ngayon yung disyertong yan, yung dagat dati, naging disyerto. Kaya pag binutas mo, may mga fuel kang makukuha. Ngayon, during those times ni Noah, bago mag-flood, ang population nila ay umabot ng 4 billion. Parang pagtitingnan mo, ang dami naman. 3 po yung estimate. May mas mababa sa 4 billion, may mas mataas. Ngayon, doon ako sa gitna, pumunta sa 4 billion. Bakit 4 billion? Imagine mo, ang tao noon umaabot ng 1,000 years. Tapos walang family planning. Walang TV, walang internet, walang Netflix. Ano libangan nyo? Ha? Tapos ang utos ni Lord, humayo kayo at magpakarami. So sa dami namang utos, yun pa ang unang sinunod. So it's not, hindi imposible na umabot ng 4 billion people ang nabuhay sa panahon ni Noah. And then imagine nyo, yung 4 billion na yon naubos. Sige, imagine niyo. Tayo ngayon, mga 9 billion. Ang populasyon ngayon ng buong mundo, 9. So halos kalahati ng populasyon ng buong mundo ngayon, ang populasyon ng panahon ni Noah, na nagkandamatay. Ilan ang natira? 3 anak ni Noah. Shem, Ham, Japet. 3. Silang mag-asawa, 5. Yung mga jowa ng kanilang mga anak, 3. So ilan? 8 ang natira. Ubos lahat. Pati mga dinosaurs, patay. Pati yung mga hayop dito, patay. Kaya kayong sumakay sa ark, sila lang yung repopulate ng earth. Dalawa sa wild animals, 7 sa mga clean animals kasi kakainin sila ng wild animals. So dumami uli sila. So ngayon ang tanong ito. Sabi dito sa Genesis 6:5-7, the Lord saw that the wickedness, depravity of man was great on the earth, and that every imagination or intent of the thoughts of his heart were only evil continually. Pilipinas ba to? Wala namang binanggit, no? Parang ganun dito eh. The Lord regretted that He had made mankind on earth. Parang sabi ni Lord, ba't ko ba nilikha pa itong mga to? Magiging walang hiya lang naman. Bakit ko pa ito pinaupo sa posisyon? Magpapaldo-paldo lang naman ng mga bulsa at wala namang gagawing kabutihan. So ang sabi niya dito, he was deeply grieved in his heart. Talagang nagigrieve si Lord. So the Lord said, I will destroy, annihilate, ubusin the mankind whom I have created from the surface of the earth. Ikaw, God, dumami yung taong nilikha mo, up to 4 billion, then i-annihilate mo lang. Bakit? Bakit? Pag sinabing annihilate, nasa Tagalog. Nasa Tagalog yung annihilate. Ubusin. Ubusin yan. Bakit uubusin ng Diyos ang taong nilikha niya? Kung Diyos ay pag-ibig, bakit niya gustong ubusin? Palagay niyo. Sige, sagot. Sobrang kasamaan. Kaya nga, pag may bagong Kristiyano, yung mga bago po dito, we don't encourage you to read the Old Testament. Kasi pag walang explanation, magtataka kayo, bakit itong Diyos na sinasabi sa John 3:16, God so loved the world, He gave His only Son, verse 17, hindi siya pumunta para puksain ang mundo, kundi iligtas. Bakit parang magkaiba? No? Parang magkaiba. May mga nalilito. Pati nga pastor, may nagturo, iba daw ang Diyos sa lumang tipan, tsaka Diyos sa bagong tipan, magkaiba daw. So dalawa na ang Diyos. Isang orange, isang pineapple, ganon. So patas pastor na to, nalito pa. So isa lang po itong Diyos na to. Ngayon, sabi dito, nakita niya yung kasamaan. If we go back to verse 1, verse 5-7 to eh. Go back tayo verse 1. Sabi ng verse 1-4, naituro ko na to 3 years ago about sin at paano nagsimula at kumalat.
Sabi dito sa verse 1, when man began to multiply, dumami ang tao, see? 4 billion, on the face of the earth. And daughters were born to them, the sons of God. Yung sons of God sa Bible, pag binasa niyo yung Job, tsaka Revelation, ito po yung mga anghel na ginawa ng Diyos, na yung 1/3 dito, naging demonyo, sumama kay Lucifer. So sila ngayon yung mga tinatawag na fallen angels. Kaya pag kayo tinanong, alam mo, anghel ka ng buhay ko, tanungin nyo kung anong klase. Fallen ba o remain? Kasi pag sinabing anghel, baka fallen angel yung tinutukoy niya. Okay? Isa kang anghel na hinulog sa langit. Fallen angel yan. Pag sinabi nila, hulog ka ng langit, ibig sabihin, ang tinutukoy niya, fallen angel ka. Kaya huwag kayong papatawag na hulog ka ng langit. Ang mga anghel na nanatiling kakampi ng Diyos, hindi hinulog. Okay? So they remain. And then sabi dito, these fallen angels, sons of God, saw that the daughter of man were attractive. Yung mga anak ng tao, humans, are magaganda. And they took as their wives. Yung mga demonyo, nakipag-asawahan sa tao. Uso sa kwento sa probinsya yung duwende, niligawan yung isang dalaga. Sino nakarinig ng kwentong ganon? Meron akong pinag-pray sa Aklan na ganon. Teenager siya, may nanliligaw daw sa kanyang duwende. So, nung pinag-pray ko, gumising siya, pagod na pagod. Sabi niya, nagpunta kami doon, ang dami namin pinuntahan. Namamasyal kami. Tapos, nakailang balik ako doon. Bago ako dumating, yung nakatirang espiritu doon sa bata, nagsasabi, andyan na sila, andyan na sila. Yung mga familiar na word na ganon, alam ng demonyo na parating ako. So, napag-pray yun, napalayas, pero the point is, totoo yun, may mga ganon. May mga spirito ng demonyo na nagpapanggap ng mga tiyanak, kapre, duwende, na kunyari naniligaw. Pero, iisa lang yun, demonyo yung mga yun. So, ganun din ito. Itong mga demonyong ito, malamang sa malamang, nagkatawang tao din. At ang sabi dito, yung mga babae doon, nung time ni Noah, nakipag-asawahan sila. Kumuha sila ng mga asawa nila doon. Then the Lord said, my spirit shall not abide in man forever, for he is flesh. His days shall be 120 years. Dahil ang mga tao noon, umaabot ng 1,000 years, sabi ni Lord, 1,000 years na masama ka. Imagine mo, negosyante ka. Bago mo na perfect yung business mo, ilang taon? 5 to 10 years? 20 years? At saka ka pumaldo-paldo, talaga kabisado mo na kahit walang tinginan. Alam mo, ang tagal. Bago mo makabisado ang isang bagay, matagal na practice. Practice makes perfect. Pero kung ginagawa mo yan na 1,000 years, contractor ka, 1,000 years, no? Baka sabi mo, wala na tayong tinginan. Automatic, ganito gagawin. Pag ginagawa mo isang bagay ng paulit-ulit sa mahabang taon, mape-perfect mo. Ginagawa nila pagkakasala. Perfect. Masteral sin. Hindi masteral of divinity, masteral of sin. PhD sa kasalanan. So, ang sabi ni Lord, teka lang. Tagilid itong creation. So, i-reduce natin yung buhay ng tao sa 120 years. At bibihira nang umaabot nito ngayon. And then sabi niya, the Nephilim were on earth in those days. Itong mga Nephilim, mga higante to. Ang height nito ay umaabot ng 9, 10, 11, 12, 14, at baka lumagpas pa doon. Okay? Tinuro ko na rin to, yung mga giants on earth. May mga higante po na nabuhay sa daigdig. Minsan, may mga napapanood tayo ng mga bata pa kami, yung Bigfoot. Pag pumunta ka sa Bohol, yung Chocolate Hills, may istorya doon behind na ito raw nagbatuhan yung mga higante, kaya yung mga Chocolate Hills na yon ay bunga ng kanilang pagbabatuhan. Pumunta kami ng Samal Island sa Davao. Meron daw nakatira doon sa island na yun ng mga higante before. And then pag inaral mo yung history ng buong mundo, may kwento na higante. At pag pumunta ka sa Bible, merong nakasulat na merong isang hari, King Og, na 14 feet ang kanyang higaan. 14 feet. Siya 5'11".
Matutulog ka sa 14 feet, 5'11 ka? O, ilang height niya kaya? Kung 14 feet yung kanyang higaan, bronze pa. 13, 12. Tapos yung ano ng Babylon, yung mga ano ng Hammurabi, yung mga kwento nila, tapos pangalan nito, yung hinahanap yung bangkay niya ngayon, yung nagtayo ng Babylon, na nandoon sa Gilgamesh, ang tangkad nun, 15 feet yun. So according to the history and Bible, yung mga leaders nung unang panahon, mga higante, pag tiningnan niyo yung mga picture sa Egypt, yung mga ulo nilang hahaba, tapos yung mga tao ang liliit. So hindi lang ito defection ng power, kundi literally may giants on those days. So itong mga giants na to, anak ito ng mga fallen angels at human. Nag-asawa ang mga demonyo na nagkatawang tao sa mga human na babae, ang anak nila mga higante. So ito yung mga Nephilim. Ngayon, ano ang DNA ng mga anak ng demonyo at ng tao? Anong DNA? Kadalasan, kaninong DNA ang napupunta sa anak? Nanay o tatay? Parehas, pero kadalasan, tatay, ang dominant. Di ba? Lalo na pag ang anak mo, babae, panganay, yan yung version ng tatay. Ganun daw yun no? So, giants. Then afterwards, when the sons of God came into the daughters of man, and they bore children to them, these were the mighty men who were of all the men of renown. Ito yung mga leader nung panahon na yan. Sila Nimrod, sila Nebuchadnezzar. Ito yung mga leader ng mga bansa nung panahon na yon, mga anak ng demonyo. So kung sila'y anak ng demonyo, ang DNA nila, DNA ng demonyo. Anong pararamihin nila sa lupa? Demonyo. So imagine mo, 4 billion people, anak ng demonyo, anong mangyayari sa earth? Magiging impyerno. Kung ikaw si God, anong gagawin mo? Nanilikha mo ang tao ayon sa iyong wangis, in your image, loving God, merciful God, good God, and then yung nilikha mo, yung highest creation mo, sinisira ng demonyo, si Lucifer na humiwalay, tumiwalag, nagrebelde sa Diyos. Sinira yung crown of glory ng Diyos, tao. Tao ang pinaka-importanting creation ni Lord. Inaral natin last month how important you are. Pinadala ng Diyos ang kanyang isang anak para tayo tubusin, i-atone, i-redeem, i-sanctify, i-justify at kung ano-ano pa. Dahil importante ka. Ngayon, ikaw na importante, gusto kang sirain lahat sa buong daigdig ng demonyong ito. So si Lord, walang choice. Nakontamina 4 billion people. Yung 8, nanganganib. Actually, nakontamina na. No? Pag hindi naagapan, ubos. Failure si God. So, kung ikaw si God, anong gagawin mo? Aagapan mo, hindi. Inagapan, kaso almost too late. 8 ang natira sa 4 billion. And then, from 8, magsisimula uli ang saling lahi. Okay. Ngayon, the question is, bakit ito ganon? Ito pa, Deuteronomy 20:17. Nung dumating na sa promised land, sa Canaan, ang mga Israelites palabas ng Egypt, sabi ni Lord sa kanila, pagdating nyo doon, ito gagawin nyo. Deuteronomy 20:17. You must completely destroy the Hittites, the Amorites. Ito yung bunga ng mga Nephilim. Ito yung mga apo. Okay? Yung mga Nephilim giants, may mga anak at apo na nakatira na doon sa Canaan na matabang lupa, flowing with milk and honey. At yun din, yung sabi ni Lord kay Abraham, ibibigay ko sa inyo yan. Yun yung tirahan ngayon ng Israel. Ngayon sabi dito, completely destroy. Wala kayong ititira ni isa. Yung word annihilate, burahin. Ganon din to. The Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, Jebusites, just as the Lord your God has commanded you. Anong klaseng tong Diyos na to? Na pinabuburay yung mga lahi ng tao? Bakit kaya? Hello? Kung ikaw magbabasa ng Bible in the Old Testament, Diyos ba to? Bakit pinabubura tong mga bansang to? Naisip niyo ba yan?
Palagay nyo, bakit? Bakit? Sa kasamaan. Itong mga bansang ito, yung kanilang anak, ino-offer nila kay Molech, sinusunog, pinapatay. Ginagawang burnt offering yung mga anak nila. Tapos lahat ng kasamaan, yung temple nila may mga prostitute na babae, prostitute na lalaki. At kung ano-ano pa. Wino-worship nila demonyo. Deuteronomy 7:16, you must destroy all nations. The Lord your God hands over to you. Ito nga yung mga bansang yon. Show them no. Huwag kayong maawa sa kanila. And do not worship their gods. They will trap you. Matatrap kayo. Okay? Judges 1:29-30. Lumipas ang ilang daang taon, hindi sinunod ng Israel yung utos na yon. Bakit? Naawa sila na ubusin. Ganon din tayo minsan, may pinauubos na si Lord, may pinaalis na naawa kay. So ang sabi dito sa Judges 1:29-30, and Ephraim did not drive out the Canaanites. Ang utos ay ubusin. Pero ang ginawa nila, nagtira. Parang anak, ubusin mo yan ha, nagtira. Pag sabi ko ubos, ubos, nagtira. Sabi dito, live in Gezer. So the Canaanites live in Gezer among them. Zebulun did not drive out the inhabitants of Kitron, the inhabitants of Nahalol. So the Canaanites live among them, became subject to forced labor. Sabi ng mga Israelita, huwag natin ubusin, kawawa naman. Patrabahuin na lang natin. Bigyan na lang natin sila ng mga utusan. Kawawa naman eh. Alam mo yung awa mo minsan pag suway sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, minsan naaawa ka ng mali. At dahil sa paawa mo, nasuway mo ang Diyos. Ito, naawa eh. Sinaway nilang utos na ubusin. Nagtira. Nakawawa naman. Naalala niyo si King Saul? Ang sabi ni Lord, ubusin ang Amalek. Nagtira. Pati mga hayop ubusin. Nagtira. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magtira ng pinauubos ni Lord. Judges 2-3. You shall make no covenant with them. Huwag kayong makipag-agreement. Katulong lang naman trabahador kahit pa. Mabait naman. Hindi nga May demonyo nga tayong kalaban May wheat and tares. Diba? May wolves in sheep clothing. So ang sabi dito, huwag kayong makipag-usap dyan. Break down their altars, but you have not obeyed the voice which is you have done. So now I say, I will not drive them out before you, but they shall become thorns in your side, and their God shall be a snare to you. Dahil hindi nyo sinunod ang utos ko na ubusin yan, ngayon magiging pahirap sa inyo yung mga taong yan. May mga pinaalis si Lord na tao sa buhay mo, pero ayaw mong bitawan. At ngayon nahihirapan ka dahil sa kanila. O dahil sa Kanya. Sino siya? Tingnan mo yung katabi mo. Sino siya? Sabi ni Lord, bitaw. Sabi ni Lord, wala ka ititira. Ayaw mo. Ngayon, nagsasuffer ka dahil sa Kanya. Sabi mo, tama mali. Tigas ulo mo So why this seemingly brutal command to destroy this nation? Bakit may utos na ubusin, annihilate? Bakit? Ang brutal naman ng Diyos na yan. Alam nyo, pag demonyo ang pinag-uusapan, kailangan brutal. Bakit pinauubos ito? Ito po ang topic natin for this month. Transference of the Spirit. May mga demonyong spirito itong mga to maliban sa DNA na pag dumikit ka dito, mahahawaan ka. Madadamay ka. Isang bait-baitan na Kristiyano pumasok sa grupong ito, may madadamay dito sigurado. May malilipat. At pag ikaw naman naawa sa taong yon, kasabwat ka na rin ng demonyo. Hello? Kailangan natin ng discerning of spirit para malaman kung sino yung dapat kaawaan at hindi. Dahil hindi lahat nagtataglay ng spirito ng Diyos, iba spirito ng demonyo. Merong wheat, merong weeds. Alala niyo yan? Kahit sa church, may ganun. You need to identify these people. What is transference of the Spirit? The concept is that spiritual disposition, power, or entity
yung disposition mo, kalagayan mo, kapangyarihan man yan, holy or evil, can be passed from one person to another. Pwede ipasa. Ganun yung nangyari sa lumang tipan. Yung DNA, literal DNA ng demonyo pinasa. Pero maliban sa DNA, ay yung spirit, yung culture, yung philosophy, yung godless ideology na ipapasa to per billion people. So ang sabi dito, it can be passed from one person to another, often through close proximity, yung laging magkasama. Sabi mo sa katabi mo, laging magkasama. Kaya pag matigas ang ulo talaga, laglag ka eh. Laging magkasama, laying on of hands, words or shared action, yung sama-sama kayo sa ginagawa nyo. Banding-banding ba? It involves the transfer of character, traits, emotional states, or influence. Nalilipat yung ugali, nalilipat yung traits niya, yung emotional na kalagayan. Ang taong depressed, lagi mong kausap, madidepress ka na rin. Ang taong masayahin, lagi mong kausap, kahit malungkot ka, sumasaya ka. So, it's good or bad, may nalilipat sa'yo. Pag lagi kang nanonood ng horror, nagiging matatakutin ka. Pag lagi kang nanonood ng bayolente, nagiging bayolente ka. So, lumilipat yung spirito. Yung influence. Sa ibang katawagan, ang tawag dito, lalo na sa good, no, impartation. Nilihans ka, yung anointing nalipat sa'yo, yung spirit nalipat sa'yo, impartation. Sa sex, soul ties. Kaya minsan kahit anong pangit niyang taong yan, di mo mabitawan kasi may nangyari sa inyo. Pangit na mukha, pangit pa ugali. Hello? Soul ties ang tawag doon. Spiritual inheritance, yung may mga anting-anting, may mga lahi tayo na pinamana ng mga magulang, hanggang ngayon bitbit mo pa rin. So nata-transfer to, kahit sa mga objects. Nung nagpunta kami ng Bali, Bali is, they call it the island of the gods. Dahil ang Bali ay hindi predominantly Muslim. Ang Indonesia ay Muslim overall, pero exception itong Bali. Ang Bali ay Hindus. So pagpasok mo doon, bawat kanto, parang nasa India uli kami, may templo. Doon sa hotel namin, maganda, talagang tahimik, pero bawat corner may nakatingin sa'yo at nakangiti. Labas pa yung pangil. Kaya yung oppression, yung spirit, ramdam mo. Pag hindi ka nag-pray, gugulo buhay mo doon. Sabi ko, Lord, namamahinga kami, wala munang laban, pero we need protection. So, tapos pag namasyal ka, ang maraming papasyalan sa Bali, templo. So, hindi kami nagpunta sa mga templo. You know why? May mga spirit na nakatira doon eh. What if weak ang spirit mo during that time? Eh di nalusutan ka, natalo ka, nalipatan ka. So, yung mga temple and objects na to, may mga spirit ito. So, wala kaming participation sa mga templong yon. Kaya nung nag-trip kami doon sa bundok, sabi ko, nature lang. Nature, no temple, nothing. Nature at kung ano pa. So, lahat ito, merong spirit na tumatransfer sa atin. Parang ganito lang itsura niyan. Being too close to the wrong people, wrong object, wrong places can ruin your life. Yes or no? Kaya yung mga nadikitan mo na nagkamali ka, sana natuto ka na at sana hindi ka na ulit. Hello? Huwag dumikit sa bulok. Sabi mo sa katabi mo, huwag dumikit sa bulok. O huwag kang lalayo, hindi yan. Huwag kang dumikit sa bulok. Hindi yan. Okay? Bulok. So ngayon, ito bang pag-ubos ni Lord sa 4 billion people sa lumang tipan, pwede pa ba to sa bagong tipan? Is this applicable in the New Testament? The same pa rin ba yung God sa Old tsaka sa New? The principle is the same? Yes or no? Yes. Tingnan nyo to ha. Maraming pastor hindi ginagawa to. Maraming Christian hindi malunok to. Ano to? Pag nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, Matthew 18:15-18, sabi ni Jesus, puntahan mo at sabihin mo yung kasalanan niya. One-on-one. If the other person listen and confess, umamin at humingi ng tawad, okay na kayo. Pinatawad mo na. Pero kung hindi, but if you are unsuccessful, take 1 or 2 others with you and go back so that everything you say may be confirmed by 2 or 3 witnesses. Magdala ka ng 3 saksi, kausapin nyo, alam mo, mali ang ginagawa mo, blah, blah, blah. Ngayon, pag hindi pa rin nakinig, if that person still refuses to listen, take your case to the church. Sabihin nyo na yan sa church, sa ministry heads.
sa Bible study, pag kinakailangan hanggang sa pastor na, then, if he or she won't accept the church decision, treat that person as a pagan or a corrupt tax collector. Ano ang sabi? Pag yung taong yan, hindi nagsusorry, hindi nagtitino, hindi nag-aayos, ituring yung tax collector o pagano. Paano tinuturing ng mga Hudyo ang mga tax collector? Iniiwasan, hindi kinakausap, hindi sumasabay makipagkain o inuman. Kaya nga si Jesus nung nakipag-umpukan sa mga mga tax collector, sabi ng mga pare, "Ha, anong ginagawa ng boss nyo? Bawal yan, bawal yan. Hindi pwede yan. Hindi lang nakipag-umpok, kumain pa, uminom pa." So, ang treatment sa pagano at tax collector ay huwag kausapin, huwag kumain, huwag magbanding. Ngayon, ang daming hindi kayang gawin yan dahil sobra naman yun. Grabe naman, kawawa naman yung tao. Nagkasala na nga tapos aapihin mo pa? Iham lang natin magkasala, sige tuloy mo. Yung awa mo ay pagsuway sa Diyos. Pag pinilit mo yung gusto mo, sinusuway mo ang Diyos. Dahil lang nag-utos nito sa Kristo. Maraming hindi kaya to eh. Huwag ko kusapin. Marami ako na-meet na ganito. Kawawa naman siya. Anong gagawin natin? Utos ng Diyos to. Sino susundin mo? Sino susundin mo? Yung emotion mo? Yung awa mo? O yung utos ni Lord? Huwag kausapin? Huwag kumain? Huwag magbanding-banding? Say hi, hello, okay na. Pero yung magsama, hindi pwede. So, grabe naman yan. Mas grabe to. Tingnan nyo to, ha. So, ang purpose nito is to avoid transference of negative spirit. So, according to Paul, ito naman, 1 Corinthians 5:5. Then you must throw this man out. Ay, grabe to, ha. May tinapon na ba tayo dito sa third floor? Parang hindi tayo nakakasunod dito, ha. Itapon nyo yan and hand him over to... May ganyan sa Bible? Ang tawag nga namin dyan, iregalo mo na yan kay Taning. Pag itong taong ito pasaway, itapon nyo na. Sa buhay mo, may mga tao na nagpapabagsak ng buhay nyo. Minsan silang dahilan kaya nag-aaway kayong mag-asawa. Minsan silang dahilan kaya nagkakagulo ang pamilya nyo. Katrabaho mo yan, katropa mo yan, baka kailangan mo nang i-hand over yan. Hello? Hand over to Satan so that his sinful nature will be destroyed and he himself will be saved on the day the Lord returns. So, ang tigas ng ulo niya, hindi mo makuha sa preaching, hindi mo makuha sa teaching, Bible study, ibigay mo kay Satanas yan. Pag nahirapan yan, iiyak yan, magsisisi yan, maliligtas pa yung kaluluwa niyan. Ito ang purpose. Kaya may DA tayo. May disciplinary action. Verse 7. So kung itapon yung taong yan at ibigay kay Satanas, sa verse 7 naman, get rid of old yeast by removing this wicked person from among you. Sino ba tinutukoy dito? Miyembro o hindi? Miyembro ang tinutukoy dito eh. But actually, I have written to you not to associate with any so-called Christian brother. Oh, Christian. Hindi unbeliever to, ha. Dahil sabi ni Paul, kung iiwasan nyo unbeliever, alis kayo sa mundong ito. Pero hindi yun ang tinutukoy ko. Sabi niya, ang tinutukoy ko, brother, he is sexually immoral. Tandaan niyo, ang sexually immoral ay hindi kayo mag-asawa, nagsisex kayo. O mag-asawa kayo, meron pa kayong ibang partner, may extra pa. O lalaki sa lalaki, babae sa babae, this is sexually immoral. Okay? Then, sabi dito, greedy, matakaw, madamot, idolater, devoted to anything that takes the place of God. Pag sinabing idolatry, diyan ka nag-uubos ng oras. Sa pera mo, sa laro mo, sa ribulto mo, o kung ano man na sinasamba mo, o sarili mo. May mga kilala akong tao, pag nanalamin, 3 oras na, hindi pa tapos.
Talaga namang sinasamba yung sarili sa salamin. Idolatry yan. And then, sabi dito, or is a reviler, one who insults or slander or otherwise verbally abuse others, yung mga mapanlait, sabi sa Tagalog, or is a drunkard or a swindler, manloloko, lasenggo, don't even eat with such people. Hindi naman kami kumakain namumulutan lang naman kami. Yun din yun Yun din yun, mga kapatid. Huwag kang sumama sa lasenggo, sa manloloko, sa mga taong gumagawa nito. Huwag kang makikiupo, niumpok, dahil sa umpukan, doon naglilipatan ng spirito. 11 to 13. For what business is it of mine to judge outsiders? Anong trabaho ko na husgahan ang mga unbelievers? Hindi ko trabaho yan, sabi ni Pablo. Do you not judge those who are within the church? Sabi kasi ng Bible, don't judge. Ano ba talagang tama? You judge or don't judge? Ha? Sabi dito, you judge those who are within the church. Ang wag mo i-judge yung nasa labas ng church, wala kang paki doon. Pero yung nasa loob ng church, pag gumagawa ng kalokohan, you judge. Sabi ng Bible, pati paggamit ng Bible, mali. Okay, mali. So, sabi dito, God alone sits in judgment on those who are outside. Wala kayong karapatang husgahan yung mga hindi nyo kasama sa Bible study, sa church. Wala kayong karapatan. Pero yung kasama sa church, may karapatan tayo. Sabi dito, remove the wicked one from among you. Expel him from your church. Grabe to, no? Tanggalin. Kaya yung iba hindi kaya to. Bibihira yung church na nagpapalayas ng leaders na pasaway. Bibihira. Hindi nila kayang sundin itong utos ni Jesus at saka ni Pablo. Bakit? Sino sinusunod nila? Ha? Sino sinusunod nila? Sarili nila at emosyon nila. Kawawa naman. Kaya ang nangyari, yung buong church nawala kasi naawa sila sa isa. Ang demonyo hindi kinaaawaan. Sabihin mo sa katabi mo, ang demonyo hindi kinaaawaan. Ang biktima ng demonyo kinaawaan pero ang demonyo hindi. Sa ibang version, yung word na remove, expel ay purge. Alam niyo yung purge? The purge. Diba? Every year lalabas kayo, ubusin niyo yung mga gusto niyo ubusin. Sa Bible, inuutos yon na ubusin ang mga demonyo sa paligid mo. Yung sumisira ng pamilya mo, ng buhay mo, pati sa church. Purge the evil person from among you. Sa Tagalog, ganito. Yung kanina, ibigay nyo kay Satanas ang taong yan upang mapahamak ang kanyang katawan nang sa gayoy maligtas ang kanyang spirito sa araw ng Panginoon. So, pwede palang magregalo kay Taning. Hello? Sabi mo sa katabi mo, sana hindi ikaw. 1 Corinthians 5, sinabi ko sa aking sulat na huwag kayong, ang liit dito, sige pakibasa na nga lang, verse 9. May tiwalag pala. May tiwalag pala. So, dito, may DA po tayong ginagawa dito sa church, hindi para sa miyembro, para lang sa leaders at workers. So, pag na-DA ka, hindi ka pwedeng makiumpok-umpok kung kanin-kanino dyan. You need to be isolated kasi kargado ka ng spiritong
negatibo, na kailangan mo ma-quarantine for seasons of time. Pero hindi kasali doon yung sa pamilya, ha? Pag ikaw DA, a-attend ka pa rin ng Bible study kasi yan ang tutulong sa'yo makarecover. A-attend ka pa rin sa family mo, hindi yung pati sa family, hindi ka na kinakausap. Hindi ganun. Yun nga ang tutulong sa'yo para makabalik. Pero sa church activities, you need to be isolated. Hindi ka muna pwedeng tumayo, hindi ka muna pwedeng gumawa ng ano dito. Dahil nagkakalat ka ng spirito, ikaw naman ang maglilipat ng spirito sa iba. Kakanta-kanta ka dito, tutugtog ka dito, pero ang dami mo palang kalokohang ginawa, ililipat mo yan sa iba. So you stop. Sabi dito, itigil muna. Ngayon, pag ayaw pa rin, paalisin. So, last verse na babasahin ko. Mark 9:42-48. But if you cause one of these little ones who trust in me to fall into sin, it would be better for you to be thrown into the sea with a large millstone hung around your neck. Imagine mo, Jesus ang nagsabi ganito, ha. Mabuti pa, sige, basa uli. Pag ikaw sanhi ng pagkakasala, rapist ka, addict ka, no? Ay, ang mga addict gawin nating Diyos. Sambahin natin, gawin natin na altar mga addict sa Pilipinas. Pumatay yan eh. Ingatan natin yan, karapatan yan ng mga taong mamamatay tao. May human rights tayo eh. Anong sabi ng Bible? Ha? Kung si Jesus ang presidente ng Pilipinas, anong gagawin niya sa mga rapist? Si Jesus nagsabi nito, ha? Ang gagawin niya? Tatalian sa leeg ng bato at itatapon sa dagat. Doon sa Davao, may nang-rape ng 3 years old. Doon pumunta kami doon, kinikwento ng mga driver. Ang sabi ng mayor, huwag niyong ililibing yung batang yan hanggat hindi nahuhuli yung rapist. Kinabukasan, lumulutang sa dagat yung rapist. Tumino ang Davao. Eto, lulutang to sa dagat. Hindi to lulutang sa dagat, may bato eh. Pero may nakalagay na bandera, ganito mangyayari sa inyo. So titino kaya? Kung may ganito, titino kaya ang bansa? Magkakaroon ng takot lahat eh. Church ang tinutukoy dito. Pag may ganito sa church, titino kaya? Sino gusto masampulan? Alam nyo, marami sa atin mas mabait pa kay Jesus. Mas mabait kay Jesus. Kaya sabi dito, si Jesus nagsabi, lagyan ng bato yan at itapon sa dagat. Bakit? Balik tayo sa Mark 9. Kung ang kamay mo, your hand causes you to sin, cut it off. Literal ba to? Hindi. Sino man sa buhay mo na nakadikit sa'yo, na nagsisilbing, ang kamay ba nakakatulong? Hindi. Nakakatulong ang kamay? Yes. Ang mata nakakatulong? Yes. Paa nakakatulong? May mga tao sa buhay mo na nakakatulong naman. Pero, salot yan. Nakakatulong konti. Mabait naman konti. Pero demonyo yan eh. Ang sabi dito, kung yang kanang kamay mo, mata mo, paa mo, ang magiging dahilan mapunta ka sa impyerno na kung saan yung mga uod hindi namamatay, putulin mo. Tanggalin mo. Ihiwalay mo sa buhay mo. Sabi dito, yung kamay na yan, putulin mo. Hindi baling isa lang kamay mo, pasok ka naman sa langit. Kaysa dalawa kamay mo, sa impyerno ka napunta. Dalawa mata mo, sa impyerno ka napunta. Dalawa paa mo, sa impyerno ka napunta. Hindi baling isa na lang. Hindi baling mawalan ka ng kaibigan. Hindi baling mawalan ka ng jowa kasi dadalhin ka niya sa impyerno. Jowa mo, unbeliever. Saan ka dadalhin? Langit? Ha? Impyerno ka dadalhin yan. Pag di mo yan nadala sa Diyos, ikaw dadalhin kay Satanas niyan. Yung tropa mo, barkada mo, katrabaho mo, yung lagi mong kasama, saan ka dinadala? Saan ka dinadala? Palapit sa Diyos o palapit sa demonyo? Be honest. Jowa mo, kaibigan mo, tropa mo, kahit sino pa, kahit Bible study group mo, kung dinadala ka niyan, palapit sa demonyo, putulin mo. Ang sabi diyan, tingnan niyo kung babasahin niyo, kung ang kamay mo, kung ang mata mo, kung ang paa mo, dadalhin ka sa impyerno. Sino puputol? Iba o ikaw? Ikaw. Kawawa naman kasi, baka ma-offend.
Hindi baling ma-open si Lord, wag lang yung taong yan. Bastos. Open nyo na lahat, wag lang si Lord. Sabi mo sa katabi mo, i-open mo na lahat, wag lang si Lord. Kawawa naman si Lord hindi kawawa. Diyos naman yun, hindi nakakaintindihan. Yan ang kawalang hiya ang dahilan natin. Hindi baling masaktan ng Diyos, wag lang tayo makasakit ng kapwa. Ako, ang prinsipyo ko, masaktan ka na, wag lang masaktan Diyos ko. Hindi ko ipagpapalitan Diyos sa'yo, kahit sa anak ko, kahit sa pamilya ko. Masaktan ka na, wag lang Diyos ang masaktan ko. Dahil pag Diyos ang nakalaban ko, wala nang kakampi ako. Dahil ang kakampi ko sa buhay na to at nakakaintindi ng lahat, siya lang. Kakalabanin mo pa? Kaya sabi mo sa katabi mo, sinong tatanggal dyan sa taong yan? Sa bisyong yan? Sa ginagawa mong yan mali? Sinong tatanggal? Ikaw. Dahil pag si Lord ang tumanggal niyan, hindi mo makakalimutan. Magmamarka sa kokote mo. Magmamarka sa alaala mo, sa katawan mo, kung ano yung hirap nung nangyari nung tinanggal ni Lord sa iyo yan. Dahil hindi ka nagkukusa, matigas ang ulo mo, sinabihan ka na, ayaw mo pa, nakailang sabi na, ngayon, magmamarka sa iyo, tatanggalin ni Lord yan. Ang flood of Noah, nagmarka sa buong daigdig. Archaeologists, history, at kung ano-ano pang branch ng science, nakamarka sa bawat bansa ang flood ni Noah na inubos niya yung 4 billion people on earth that time. Markado hanggang ngayon. Pag ikaw hindi mo tinanggal yan, markado. Magmamarka sa buhay mo to. Kasi matigas ang ulo mo. Kung sino ka man na kinakausap ni Lord na may pinapaputol na at pinapatanggal sa'yo, huwag ka nang sumunod sa iba na nauna sa'yo. Putulin mo na. Marami ng sample. Marami ng sample, huwag ka nang sumunod. Amen? Tayo. Huwag matigas ang ulo. Ikaw na ang magkusang lumayo. Ikaw na ang magkusang umiwas. Ikaw na ang magkusang magtanggal. Ngayon, pag tinanggalan ka ba ng kamay, masarap? Sakit nun. Sakit nun. Pag tinanggal ka ng mata, masarap? Madali ang buhay pag natanggal yung isang mata mo? Hihirap ang buhay mo. Ngayon, masakit, mahirap, pero yun yung tama Anong gusto mo? Mahirapan, papuntang langit, o masarap, papuntang impyerno? Kayo mamili. Ang sinasabi ng Bible, putulin mo, masakit yan. Tanggalin mo, mahihirapan ka. Pero sa langit ka pupunta. Kung itong taong ito, kung itong grupong ito, kung itong tropang ito, kung itong ginagawa mong ito, magdadala sa impyerno, putulin mo. Masakit, yes. Mahirap, yes. Pero langit ka. Kaya kung ayaw mo mahirapan, bahala ka. Narinig mo na to, you decide on your own. Dahil sabi ng Bible, sa impyerno, ang mga uod di namamatay, ang apoy hindi namamatay habang sinusunog ka doon ng walang puknat till eternity. Kaya you decide today. Meron po bang mga first-timer tayo dito? Ngayon lang naka-attend. Taas nga pong kamay kung meron. Wagayway. Hirap makita. Ayan. Sige, kung meron pong first-timer, pwede po kayo pumunta dito. Pag-pray ko kayo. Closing prayer lang tayo. Tapos na po tayo. Punta po kayo dito. Bitbitin nyo na yung mga gamit nyo. Kung may nag-invite, samahan nyo sila. Kung wala naman, yung mga usher natin dyan, i-guide nyo sila. Sige po, punta kayo dito. Pag-pray ko lang po kayo. Tapos na tayo. Last month, ang topic natin, gayon na lamang yung pagmamahal ni Lord sa atin, binigay lahat, sinakripisyo lahat. Now, it's our turn. Tayo naman. No? Nagsakripisyo si Lord kasi mahal niya tayo. Tinubos, pinatawad, nilinis, ginawang banal, ginawang anak, nilipat ng magandang tahanan. Pero, itong pinag-aaralan natin ngayon, ipanatili natin yung ginawa ni Lord sa atin. Pinatawad na tayo, binanal na tayo, nilipat tayo ng tahanan sa tahanan niya. Pero kung itong mga negatibong spirito na to na ginagamit niya ay mga tao para tayo ilayo kay Lord ulit,
kailangan nating putulin to. At hindi natin kaya to kung wala si Lord. So sa ating mga guests, welcome po kayo sa Jesus Our Hope. Kami po ay isang grupo na Bible lang tinuturo at si Jesus lang ang tinataas. Kaya nakikita nyo kanina, panay Bible verse yan. Yan yung ebidensya na wala kami ituturong iba kundi yung Bible lang. At sa ating napakinggan kanina, ang demonyo po ay laging aktibo. Lahat tayo gusto niyang dalahin sa impyerno. Pero buti na lang, mayroon Jesus na namatay sa krus. Ang sabi doon sa John 4:6, si Jesus lang ang daan pagpuntang langit. Walang makakarating sa Diyos kung hindi sa Kanya dadaan. So ngayon, bagamat tayong lahat makasalanan, si Lord namatay sa krus para tayo patawarin. Kung lalapit tayo sa Kanya ngayon, hihingi ng tawad, tatanggapin niya tayo, patatawarin niya tayo, lilinisin, at bibigyan tayo ng bagong buhay, bagong simula. Gusto niyo po ba yan? Mag-pray po tayo bago tayo magtapos. So let's bow our head. Everybody, yuko tayong lahat. At taas po natin yung isang kamay natin sa Diyos, simbolo ng sinasabi natin, Lord, andito ako, gusto kitang tanggapin sa buhay ko. At sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Ako po ay lumalapit sa iyo. ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako isang makasalanan ako isang makasalanan at wala akong magagawa at wala akong magagawa para iligtas, para iligtas, baguhin baguhin o ayusin o ayusin ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus Kaya ka namatay sa krus. ay para tubusin ako Ay para tubusin ako sa lahat ng kasalanan sa ko. lahat ng kasalanan ko. Sa oras pong ito, Sa oras mong ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso ang aking puso at pinapapasok kita at pinapapasok kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, aking Panginoon aking Panginoon, at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po Salamat po sa pagpapatawad mo sa pagpapatawad mo at sa pagmamahal mo at sa pagmamahal mo na binigay sa akin na binigay sa akin sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin. sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Patuloy tayong nakayukot na kapikit. Pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Lord, dalangin ko sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan ngayon. I pray, Lord, na makilala kanila ng lubusan. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na mapagmahal, mapagpatawad. At higit sa lahat, Ikaw ang Diyos ng himala. Ano man ang kanilang sitwasyon ngayon, kalagayan, pinagdadasal, hinihingi o may katanungan, katagpuin mo po sila, Panginoon. Patunayan mo na buhay ka sa buhay nila mula ngayon. Lord, ilapit mo sila ng gusto sa iyo. At kung merong mga tao, mga sitwasyon, mga bagay na naglalayo sila sa iyo, Panginoon, yung mga dapat naming putulin, lahat kami na nandirito ngayon hanggang doon sa taas, mula dito sa baba, kinausap mo kami, may mga taong dapat bitawan, may mga ginagawa na dapat itigil, may mga grupo na dapat iwasan. Lord, bigyan mo kami ng lakas ng loob, bigyan mo kami ng desisyon, ng kapangyarihan na tumanggi sa mga taong ito, sa mga sitwasyong ganito, sa mga gawain ganito, dahil ito ang magdadala sa amin sa impyerno. Hindi baling isa lang ang kamay, hindi baling isa lang ang mata, basta sa langit naman kami pupunta. Lord, ay ma-apply namin itong mensaheng ito ngayon sa buhay namin, desisyonan namin, at hindi kami maawa sa gawa ng demonyo. Yung awa mo, yun yung awa namin. Sinusurrender namin yung awa namin sa iyo dahil hindi ito nakakatulong. Yung awa mo ang kailangan namin sa puso namin. Kaya salamat, Lord. We entrust everything to you. Bless us the whole week at hayaan mo maging blessing din kami sa mundong ito. Thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name. Amen and amen. God bless you all.